sliding door. Wala na, madami. Diba? Ang ganda. Pati yung glass namin dun sa labas yan. Knife ko din siya. So, maganda na siya, guys. Ito yung sa aming dik. Sa room namin ni Craig. Yan. Nilinis ko na din dyan. So, maganda na. Malinis na. So, lalagyan ko ng plant yan dyan, guys. And then, plant din dito. Then, dyan sa labas, magalaw tong camera ko, guys, ha. So, yan siya dyan. Malinis na din. Hanggang dyan. Diba? Malinis na. Tinanggalan ko ng cobweb. And also, yung aming mga window. Yan. Yung window ng aking spare room. So, yan. Malinis na din siya hanggang doon. Malinis na lahat. So, yun guys. Diba? Ang ganda na dito. Malinis. So, maglalagay tayo ng mga plant dito. Yung nakalagay lang sa pot. And then, maglalagay din ako ng plant dyan. Yung nakapot siya. And then, one dito. And one dyan. And dito sa dalawang corner na to. And doon. So, diba? Ganda. Ang ganda ng hangin. Tahimik. Naririnig nyo lang dito yung mga maliliit na hayop. So, ganyan yung aming sliding door. Yan guys. Malinis na. Nag-vacuum na din ako dito. So, ayan. Malinis na. Diba? Ang ganda ng view. Excited na talaga akong dumating yung aming mga curtain guys. Para maganda na talaga yung bahay natin. Curtain na lang talaga yung kulang. And then blinds. So, hi guys! Katatapos ko lang talaga maglinis guys. Naglinis ako sa labas kasi yesterday nilinisan ko yung aming mga window, lahat-lahat dito sa loob. And then, today ginawa ko yung sa labas. So, nag-video ako ng mga kaunti kanina. So, yun. Yun yung mga ginagawa ko. So, natapos ko na siya finally. So, dito na lang sa labas na to na window. Kasi masyado siyang mahaba eh. So, kailangan namin ng mataas na ladder. So, sabi ni Craig, siya na yung gagawa ngayong weekend. So, hindi ko na tinapos. And then, mainit din kasi. So, yun guys. I'm so happy kasi natapos ko na linisan yung mga loob dito, pati sa labas. So, yun pala sa lahat po ng mga nagko-comments. Nababasa ko lahat yung mga comments nyo guys. At sa nagsasabi na ang ganda ng bahay namin. Thank you so much. Talagang kami din talagang happy kami sa napili namin na biniling bahay guys. Kasi first talaga namin na pumunta dito na feel na talaga namin na ito yung bahay namin. Kaya
we're so happy. So yun guys, maraming salamat sa mga comment nyo. And then, sa mga nagsasabi na linis din ng bahay. Thank you talaga guys kasi talagang effort talaga ako sa paglilinis. Kahit sa dati pa naming mga bahay o kahit sa Pilipinas pa ako. Usi talaga ako sa bahay guys. Gusto ko malinis and naka-arrange lahat. Kahit gaano pa ako kapagod. Yan, kasi ito din yung ano ko guys yung napapansin ko sa sarili ko. Pag marumi kasi yung bahay, ang mood ko talaga ay grabe. Parang naiinis talaga ako sa lahat ng bagay pag madumi yung paligid, ganun. So, kaya yan, minimaintain ko talaga yung paglilinis. Gustong-gusto ko yung maglilinis, guys. Yung ayaw ko is yung after ko maglinis, you know, yung may kakalat or hindi sinusunod yung kalat, yun yung pangit sa akin pag naglilinis na ako. Kasi, syempre naman, di ba guys, understanding naman talaga yun na talagang, kasi nakakapagod din talagang maglinis. Tapos, yung ibang mga magkakalat lang. Lalo na sa Pilipinas ako dati, marami akong kapatid, mga pamangkin. So, pag naglilinis ako, tapos magkakalat yan sila talagang, ay nako, bungangaan ko talaga. So, ganyan yung yung hindi din maganda sa pag ugali ko pag nakapaglinis. Pero dito naman yung asawa ko talaga kasi sinabi ko din naman sa kanya. So, alam niya na hindi malinis din kasi si Greg sa bahay. Kaya, yun. So, minsan lang, yung anak niya, meron akong masasabi kasi nga dito siya nakatira sa amin. So, lagi ko din naman sinasabi sa asawa ko na pagsabihan niya, ganyan, para Pero, yun. So far, okay naman. Parang paunti-unti niya na ding sinusunod yung sinasabi namin. Kasi syempre, di ba, nag-effort ako. Parang appreciation na lang din, di ba, na pag naglinis ka, sundin mo din yung kalat mo. And then, kung ano yung kinuha mo, ibalik mo din kung saan. Kasi, kung tamad ka namang maglinis, bakit ka magkakalat, di ba? So, ganun lang yun. Kung ayaw mo maglinis, huwag kang magkalat. Ganun lang yun. Kasi ayaw ko talaga sa bahay na makalat guys. Kasi yung mood ko, ay nako, parang pag madumi yung bahay, parang wala na din akong gana. Parang ayaw ko na, basta. Kasi ang sarap kasi talaga sa pakiramdam pag ang bahay mo malinis. Tapos ang sarap magpahinga, ang sarap matulog, ang sarap tingnan, di ba? Tapos syempre, yung din natin, lalo na sa kusina, grabe ako kausi sa kusina guys. Sa mga matagal ko ng viewers dyan, alam niyo naman yan, di ba? So, yung kahit yung pamilya ko sa Pilipinas, yan talaga yung dati pinag-aawayan namin ng mga kapatid ko. Pero ngayon na-realize na nila kasi nakapag-message sa akin yung kapatid ko na lalaki. Sabi niya, na ngayon ko na talaga na-realize din na nakapagod pala talaga maglinis. Di sabi ko sa kanya, di ba, alam niyo na kung bakit ako, pag naglilinis ako noon sa bahay, tapos nagkakalat kayo, di ba? So, ngayon na-realize na nila. So, yun guys. So, thank you so much guys sa mga comment nyo. Lagi kong binabasa sa mga bagong pasok, sa mga bagong subscribers. Thank you so much po sa inyo. Nababasa ko lahat yung mga comment nyo. Minsan hindi lang ako nakakapag-reply kasi madami din talaga akong ginagawa guys. Ngayon nga, umalis talaga ako sa dalawang work ko dito sa Australia para lang talagang maayos namin yung bagong bahay na maasikaso ko talaga ng maayos. So, siguro mga sa susunod na buwan yan, pwede na akong mag-work ulit. Depende, basta tingnan lang natin. Pero kung naman, what na yung aking camera guys, pero ganyan yung konting tour. So, meron akong huhugasan dyan. Ay, nahugasan ko na pala, pero i-dry ko pa siya. So, ganyan yung so far. So, yung nakakapansin sa malinis na yung kitchen namin. Thank you so much. So, yun guys. Ganyan lang talaga yung gusto ko sa bahay. Ang sarap kasi sa pakiramdam pag malinis. Yung ganyan. So, mag-house tour ulit ako guys pag na. So, ayan. And then, yung namin, yung hinihintay na lang talaga namin na kulang is yung curtain dyan. So, yan yung sinasabi ko na hindi ko siya malinis kasi masyado siyang mataas na window. So, pakita ko sa inyo. So, ito siya guys. Ito, sobrang taas. Nalinis ko na yung loob. Pero yung sa labas kasi, tingnan nyo kung gaano kalalim yan. So, kailangan talaga ng mataas na ladder. So, sabi ni Craig, huwag mong gawin yan kasi baka mahulog ka. Ako yung gagawa. Tapos, din, para, di ba? Or kung gagawin ko man, mas maganda nandyan siya para at least
mabantayan niya daw, ganyan-ganyan. Ayaw niya pagawa sa akin. So, yun guys, nalinis ko na. Then, tingnan mo naman yun, maaraw yung aming, ano. So, yun guys. Sobrang saya ko talaga kasi naayos na namin. So, yan pala yung aming yung mailbox namin. Or letterbox. So, dyan pa rin siya guys. Hindi ko na mapakita sa inyo kasi may address na yan. Nalagay na yung parang ano. Mapakita sa inyo. So, yan. Then, dito, ganyan. Yung aking paboritong space dyan. So, ganyan siya. Then, itong kwarto ng anak ng mister and din yung toilet niya. Dito din, naglinis na din ako dito. May lalaban pa ata ako. So, ayan. May mga plans ako dyan. So, sa anak ni Craig yan. So, kulalaban niya siguro to. Towel niya yan eh. Bahala siya dyan. So, meron pa. Oh. Then, naka-ready na din yung aking mga gagamitin. So, nagde-defrost na siya. Ayan. So, ito lang yung mga ano natin mamaya. Soy sauce. Napakuluan ko lang guys. Yung pork. Hi guys! My husband is here now. It's me. And I'm cooking now. Love. That's one we haven't had yet. Yes, then we have it. So guys, last time Craig, it's our second time to cook the mussels. And the second time that I cook, I think it was wrong. Or maybe something is damaged or died. I reckon, yeah, they're a rotten mussel or something. Yeah, and Craig, it's actually the middle of the night. He was standing and having a bad stomachache. He really gets sick for 2 days. Yeah, 2 days. And he's always pooping like water poop. Oi, Water poop, guys, so I feel so bad. But I take care of him. yeah. And I yeah. feel bad, but maybe it wasn't you. Or she did it on purpose. No, I did not. It's just, or maybe the way I cooked it also because from the fridge, like morning, and I left it here, the mussel Big frost. to defrost it. But last time I remember I didn't defrost it. Or maybe always have a bad one. Mussels is always have a bad one. And timing the last time that the viewers commenting, oh really for this eating mussel, we didn't have an stomachache. The next day it was. That was the second time though. The first time. Yeah, I know the first time it's good. We never feel anything. No. So I think it's really have some of the mussels. Sometimes there's a bad one. And maybe this time, babe, what are you going to try on the weekends? I'm gonna try. Tell me, my love. What is it, babe? I forgot. No, you didn't. I forgot. I just remember it today. It's a crayfish. 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 Yeah, I never tried that. I just seen it before, but I never tried because it's too expensive in the Philippines. And here, but that's okay. True, it was expensive here too. But yeah, in the Philippines, I never tried it. I only have all the time is Crab. the crab. I love crabs. I'm dreaming to have a king crab. Yeah. You know how much is that? 30 or 15,000 pesos. Yeah. Or 40, 30, I don't know. But it's really Well, cool. we'll see if they got crabs. Yeah, and then we're gonna do a mukbang with it. Oh. Mukbang with the Prawns. crab. Yeah. No, if you do the king crab, only king crab because it's too much, the king crab. Okay. So then guys, I will just finish my cooking and babe is going to shave his beard so he can kiss me because if he has it, I don't like it. It's very so yun guys, nagluluto na ako with I'm cooking this lotus roots. This is ouch. That's a lotus roots guys. It's yummy with pork. So sa Hong Kong ko yan na try. It's yummy.